Pilipinas, una sa ating mga balita, ipaghaharap ng impeachment complaint ni dating Caloocan City Representative Egay Erice ang mga opisyal ng Commission on Elections o COMELEC. Ayon sa dating mambabata sa labag sa batas, ang pakikipagkasundo ng ahensya sa South Korean Election Service Provider na Miro Systems. Ang mga detalye pakinggan sa report ni Arnold Herrera. Nakatakdang magsampa ng impeachment complaint si dating Caloocan City Representative Egay Erice laban sa mga commissioner ng Commission on Elections kaugnay ng kasunduan nito sa South Korean Election Service Provider na Miro Systems para sa darating na 2025 midterm elections. Sa panayam sa 2x2, maliban sa isaanya itong malaking scam, iginiit ni Erice na malinaw itong paglabag sa Section 7 at 12 ng Republic Act 9269 o Automated Election Law. Kasi po ayon sa batas, sa Section 12, hindi tayo po pwedeng gumamit ng prototype na sistema. Ang ibig sabihin ng prototype, yung sistema na hindi pa nagamit dito sa Pilipinas o sa buong mundo. Kaya nga ang tanong ko kay Chair Garcia, simple lang yan. Specific po ba sa batas na nakalagay yun? Specific yun. Tanong, sabihin niya lang saan bansa nagamit yung eksaktong ganito. Kasi ang mangyayari nito, para tayong guinea pig. Guinea pig. Yan yung bawal sa batas. Yan po yung legislative intent. Kaya sinasabi nila hindi pwede ang prototype para hindi maging guinea pig ang ating eleksyon. Paliwanag ni Erice, nagsinungaling ang COMELEC nang sinabi nitong sira na ang mga election machine natin. Gayong 5 buwan pa lamang ang nakararaan ay sinertify nila ito na in good working condition. At kung may sira man ay pasok pa naman anya ito sa warranty period ng Smartmatic. Babala pa ng dating opisyal, hindi akma sa Pilipinas ang sistema na inaalok ng Miro Systems, kaya't posible itong magdulot ng mas malaking kaguluhan sa eleksyon. Nakita nyo naman kasi na nag-demo si Chairman Garcia kay Miss Karen Davila tapos sa paiba-iba nga yung mga sinasabi niya nagsasanga-sanga na ngayon yung dila niya. Paiba-iba rin yung kanilang sistemang pinipresenta dahil hanggang ngayon hindi pa nila alam kung paano nila gagamitin talaga yung makina. Nilinaw naman ito na ang kanyang pagsasalita ay hindi isang demolition job laban sa ahensya. Lalo't Korte Suprema na ang nagsabi na nag-commit ang COMELEC ng grave abuse of discretion nang idiskwalipika nito ang Smartmatic bilang election service provider. Dagdag pa nito, hindi dapat pinayagan ng COMELEC na makasama sa original venture agreement ang mga tao na walang kasanayan sa pamamahala ng isang eleksyon. Ang lease contract ng COMELEC sa Miro Systems ay nagkakahalaga ng 18 bilyong piso, 3 beses na mas mataas kung ikukumpara sa pangkaraniwang pondo ng isang eleksyon na 6 na bilyong piso. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino.